inuuna pa nila ang bangayan. Boss, yung libro, 50 ang isa, paggawa, tapos bibigyan aabot sa 22, 200, ano? 22 kabata, nasa 10 milyon lang yun. Hiningi pa sa libro, abonado pa nga si BP, tapos libre pa ang libro. Kaya nga gumagawa lang sila na issue. Wala po nagugulat sa 10 million, maraming batang mabibigyan. O bakit po? Bakit po ang lakas ng loob ni BP Sara kahit na anong gawin niya? Alam niyo kung bakit? Simple lang po yan. Yung nanungkulan po yung Duterte, minahal ng tao, hinahanap namin. Bakit parang sa tingin nyo, siga si BP, nagtataka siguro itong mga to. Bakit parang ang siga-siga ni BP Sara pero ang laki-laki pa rin ng respeto sa kanya ng tao? Dahil sa tatay niya. Dahil sa nagawa ng tatay niya sa Pilipinas. Bakit parang walang tamang gawin si Marcos ngayon? Laging puna sa inyo, laging puna. Tama. Tama kayo. Yan. Boss, ask ko lang, nasa matino pa ba ang pag-iisip Tore, aka Diwata? Talagang ganun. Pag sumusunod ka sa order Order po yun Napapahiya kasi sila. Masyado na sila napahiya. Salamat, Elena. Yan. Mahal siya ng taong bayan. Mahal ang mga Duterte ng taong bayan. Kaya yung mana-mana yan sa anak, no? Yung mga litanya nyo na kung hindi dahil kay Marcos, hindi mananalo si BP Sara. Ano yun? Pantanga? Nasa winning situation ngayon si BP Sara, tanggalan nila ng budget, kontrabida sila. Bigyan nila ng budget, lalong lulutang si BP Sara, hindi korap kasi. Correct. Boss, tingin mo lamang kaya sila BP Sara sa Visayas at Mindanao sa 2025? Alam po ninyo, napakatindi po ng kalaban. No? Ulitin po natin yung mga kalaban nila. Kung tayo po, yung mga supporter po ng Duterte, talagang isosolid ninyo Duterte lang. Wala tayong magiging problema. Ha? Pero dahil, hindi ko pala natantusan pa rin yun. Ito po yung lineup nila na dapat hindi na natin iboto. Ulitin lang natin para paulit-ulit tayo. Aimee Marcos, Tol Tolentino, Pampilo Lacson, Abalos, Lito Lapid, Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Camille Villar, Ramon Bong Revilla, Abby Binay, Tito Soto, at yung hindi raw tatakbo na si Erwin Tulfo. Hindi raw tatakbo. Okay. Boss Bad, sabi ng third floor sa kanilang vlog, may nakaredy na daw na 2K na pulis na panlusob sa KOJC. Sana hindi totoo yung nakuha nilang tip, sabi nila. Wala tayong magagawa. Talagang lahat yan, political na ngayon. Napahiya na kasi sila. Kaya dapat na nilang pangatawanan. Napadaan ako sa live ni Isguera, halos sabay kayo, boss. Guess ulit niya si Trillanes. Sabi ni Trilling, unhinged raw si BP Sara based sa mga sagot ni BP kay Senator Hontiveros. Ano ibig sabihin ng unhinged? Napabravo ako yung sulat ni BP, ang sarap basahin. Para ako nilalagnat sa init ni Inday kahapon, Boss Buds, nakakahay. Di ba? Yun talaga yun, yung supporter ka. Alam mo, masarap supportahan yung mga Duterte. No? Kasi once na magsalita sila, parang buhay na buhay ka eh. Di ba? Yung pag-supporter ka ni Bongbong ngayon, una, hindi mo na pagkikita. Ano na gagawin natin? Si Abe lang makikita mo. Problemado. Si Abe nakatutok na lang ngayon lahat, kaya ano na lang. Boss Bats, napansin mo ba yung hearing OBP budget sa Senado? Parang hindi makatitig si Senator Tol kay BP Sara. Lalo na nung sinasabi niya na humingi ng tulong to si Risa, no? Humingi. Ngayon sinasabi, di ba sinabi naman ni BP na hindi niya naman ako tinulungan? O bakit siya nanunumbat? Ha?
tinulungan ka niya, hindi ka lang nakinig ng maayos o mahina ka talaga umintindi. Boss, maganda sinabi ni BP Sara, totoo akong tao, hindi ako plastic. Correct. Alam niya na yung ginagawa ni BP, ni Rayson Tiveros eh. Gusto niya, sasagot lang siya kung ano lang yung tinanong. Utot mo. I-expose ka niya. Anong uri ka ng tao. No? Pag panahon ng kayo'y nangangailangan ng tulong, grabe kayong manghingi ng tulong. Once na nanalo na, bira na agad. Alam mo si BP Sara, marunong talaga kumuha ng ano ng tao, eh, no? Ang galing talagang politiko. Ginaya na kay Tano si Duterte nung president debate sa bati niya kay Miriam S. Ayun. Di ba? Eh kaso, hindi niya naman kadebate. Sana magpaimbestiga si Senator Bato at mapatawag si Guban para magkaalaman. Unhinged means mentally unwell. Yun pala. Unhinged, mentally unwell. Yan yung problema eh, no? Babanatan nyo, mag-ano kayo. Ang problema, minsan, para lumabas na matalino, gagamit ng mga wala nakakaintindi. Yun yung kaibahan ng mga ni Tatay Digong at saka ni Sara Duterte. Natatandaan ko si Tatay Digong. Pag meron siyang mga cabinet meeting na live, di ba? Nila-live niya yung mga cabinet meeting, talk to the people, tapos meron siyang ipipicture kung sino yung sikat na cabinet official. May magandang proyekto ngayon, di ba? Kunwari ngayon, DPWH. Sasabihin niya, magsalita ka ng Pilipino. Kasi hindi kayo naiintindihan. Matatalinong tao, English sa kanila, natural yung pag nag-English sila, napaka-natural. Eto, gagamit ka ng unhinged. Hindi naman po sa dahil hindi ko alam yung meaning. Madali naman mag-search eh. Ang problema, paano yung nakikinig sa inyo? Lagi po sinasabi yan ni Tatay Digong sa mga mag-Pilipino ka. Hindi ka naiintindihan. Ang purpose nila BP Sara tsaka ni Tatay Digong, mas maunawaan sila na nakakarami. Yun ang mga totoong leader. Dalawang beses na sa kasing olat si Risa, kaya siya pumunta sa Davao para magpatulong. Nung nanalo siya, sinalya agad si PRRD. Sir Badong, ganyan siya kaingrata at walang kwenta. Akala niya wala yun sa tao. Pinakita lang ni BP Sara kung anong uri kayo ng mga nilalang. Ganun din yung magkapatid. Pinuntahan ako ng mga yan. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo kami susuportahan sa Visayas at Mindanao. Ine-expose lang kayo. Ngayon magsalita yung mga magagaling na vlogger na nagpanalo kay BP Sara si BBM. Mainit kay lahat, no? Pero si BBM, wala lang. May party ba? Kung saan may party, na noon galit, hindi nagsasalita si BP Sara. Ngayon nagsasalita, mas lalo nagalit. Kaya nga eh. Alam ninyo, ito totoo Gusto ninyo, pangarap ninyo ma-impeach? Baka pag na-impeach niyo yan, tandaan nyo si Erap. Ay, natanggal. Natanggal nga pala si Erap. Mali. Correct. Sana po pag-upo ni Sara ay may lumaban sa smugglers, cartel hoarders, price manipulators that keep inflation in their favor. Alam mo, nawala na po yan lahat eh. Yung mga kriminal kasi, nag-awat po sila nung panahon ni Duterte. Alam po nila na totoo eh. Alam niyo, marunong tumatagos yung si Pangulong Duterte, tumatagos yung kaya niya makipag-usap sa mga kriminal. Yung mga kriminal, hindi po yan yung mga magagandang usapan. Yung, sorry, heads must roll.
Sinadya raw patakasin si Alice Go para hindi ako nagdi-deal sa mga chismis. Doon na lang po yan sa mga ibang vlogger. Dito tayo, mga okay na po yan. May mga vlogger po yan ng mga what if. Tayo po nagre-react po na lang tayo dito sa ang dami pong pwedeng mag-reactan eh. Mga tunay na sinabi, meron po mga vlogger na hindi ko po sila kinokontra, kanya-kanya na lang po kami porte, no? Kasi kung makikidamay pa ako sa kanila, marami na pong vlogger yan, yung inuunahan nila, yung sila yung una pa sa balita. Ako, una lang sa balita. Yung iba sinasabi lang, nagkakatotoo, yung iba hindi. Wala naman po akong problema doon. Pero wag na po natin pag-usapan yung mga haka-haka lang po, no? Hindi ko po binabara yung mga vlogger. Basta as long as Duterte supporter sila, wala po akong problema. Pero hindi po yan yung ginagawa natin dito. Dito po, mga tunay na sinabi, nagre-react tayo. Sila po, nauuna sila eh. Sila yung nagiging taga-dala ng balita eh. Kaya okay lang po sa kanila yan. Tsaka na po ako magre-react pag dumating na yung balita na sinasabi nila. Okay na po ba yon? Okay. Wag na kayong pabudol uli. Boss Bans, minsan, alam mo, kalimutan mo na yung Brexio. Ikaw hindi ka nabudol. Alam namin na ikaw ay kinayo mo eh. Ibig sabihin, Duterte ka. Kaya sinuportahan mo si Yorme na hindi sumuporta sa mga Duterte hanggang ngayon. Okay na ba yon? Alam mo, palaban na kami. Palaban na yung BP namin. No? Ibabalik nyo yung kung kayo ang nagwagi. Nagwagi ba kayo? Talo kayo. Tigil-tigilan nyo na ako ng mga kagaganyan nyo. Ngayon po magkakaalaman kung sino ang tunay na Duterte. Lahat ng kandidato na yan na in-announce ni Amy, wala kaming susuportahan dyan. Kayong mga isko, may susuportahan ba kayo dyan? Tigil-tigilan nyo na kami. Huwag na kayong pabudol. Kala mo, hindi kami nabudol. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang nyo. Ano pa rin kayo, yung iniiba nyo pa rin. Kami, taas kami. Nakita na ba namin sa Maisog si Isko? Nakita na ba namin sa Maisog si Isko? Ang dami ng kilos protesta, oh. Laban sa mga Marcos, nakita ba namin yung anino ni Isko? Tigil-tigilan nyo kami ng ka-iisko nyo rito. Huwag na kayong pabudol. Okay lang sana kung sinabi, huwag na tayong pabudol. Ibig sabihin, kasama ka sa mga nabudol. Magmamarunong na naman kayo rito. Kailan ba sumama yan sa Maisog? Kailan sila sumama sa Maisog? Sige nga. Hindi naman nagdideklara ng Duterte yung si Isko eh. Duterte kami. Wala kaming, kung sa Maynila kayo, okay lang yan. Wala kaming problema dyan. Hindi kami pan-local, hindi ako nagdidil sa local. Mabanatan nyo na naman kami. Sana wag na kayong mabudol. Si Sara Duterte nabudol. Oh. Yung reaction namin ang maganda. Tigil-tigilan nyo na kami na hindi kayo nabudol. Eh di okay lang kayo. Diyan na kayo kung saan kayo masaya. Huwag nyo kaming dadayuhin dito at para kantsawang kami ngayon. Bumabanat na yung BP Sara namin. No? Binabanatan si Marcos. Di ba? Ang tagal na nung Maisog eh. Hindi ko po nakita anino ni Isko. Tigil-tigilan nyo kami. Duterte kami. Tapos, never kami nag-i-isko dito. Kung may isko dito, walang problema. Pero, wag na kayo pa bida rin. Kayo pa rin ang bida. Bad ninyo, Barsagan, anong ba sa'yo? Eh, ano naman? Okay na po yan, ha? Ayan lang sinasabi ko sa inyo. Kung kayo po ay Duterte, welcome po kayo dito. Di ba? Pero wag niyo na po kaming
Wag niyo na po kaming kakantyawan dito na sana wag na kayo mabudol. Nakita niyo ba yung leader namin, si Sara Duterte? Bumabanat na si Sara Duterte. Nasa stage pa rin kayo na nabudol kayo kasi si Sara Duterte. Walang katapos. Sara Duterte kami. Maniwala kayo sa amin na Sara Duterte kami. Legit kami na Duterte. Tigil-tigilan nyo kami na mga hanggat Duterte kayo, welcome kayo rito. Pero wag nyo kaming aaralan ngayon pa lumalaban na si BP Sara. Magsasabi pa kayo ng kung ano-ano sa amin.